Anuman ang gawin ng Pilipinas, hindi ito maihahambing sa China. Ang matibay na pahayag na iyan mula kay Man Lebang, ang sikat na tagapagbalita ng Central Chinese Television, ay nagdulot ng pandaigdigang pagyanig. Dahil sa pagkadismaya sa resulta ng ranggo ng pinakakinaiinisan na bansa sa mundo, determinado siyang magsagawa ng sariling pandaigdigang survey. Ngunit ang naghihintay sa kanya sa United Kingdom, United States, Taiwan at South Korea ay isang mapait na katotohanan na hindi niya inakala. Ano kaya ang mangyayari kung ang katotohanang matutuklasan niya ay mas matindi pa kaysa sa isang listahan ng ranggo? At ang huling paghaharap sa Pilipinas ang tuluyang magpapabago sa kanyang pananaw sa mundo. Noong 2025, isang independenteng organisasyon na nagdadalubhasa sa pambansang survey at demografiya, ang World Population Review, ang naglathala ng ranggo ng mga pinakakinaiinisan na bansa sa mundo. Ang mga resulta ay kapansin-pansin. Nangunguna ang China sa unang puwesto, sinusundan ng Estados Unidos sa pangalawa at Rusya sa pangatlo. Ang Pilipinas ay nasa ika-12 na puwesto. Ang pagiging numero 1 ng China ay nagdulot ng malaking pagkabigla. Nagalit ang mga lokal na media. Sa loob mismo ng istasyon ng telebisyon, may mga nagsasabi na ito ay tiyak na isang pagkakamali. Bakit ang China ang pinakakinaiinisan na bansa sa mundo? Imposibleng mas mababa tayo sa Pilipinas o sa South Korea. Maging si Man Lebang, ang nangungunang tagapagbalita ng programang Global News Panorama sa CCTV China, ay hindi rin maitago ang kanyang pagkainis. Hindi ka panipaniwala ang mga resultang ito. Direkta akong mag-i-interview para patunayan na mali ang ranggong ito. Ang kanyang mga nakatataas na naniwala sa kanyang sinabi ay pinadala siya na may kahilingang magdala ng magandang resulta. Gayunpaman, ang katotohanang naghihintay kay Lebang ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Ang tagpuan ay ang TCTV, isang malaking istasyon ng telebisyon sa China. Sa mga nagdaang taon, nahaharap ang istasyon sa matinding pagbaba ng audience share. Sinusuri ng producer ang isang mapanuksong espesyal na episode para sa programa na may temang kontra Pilipinas upang akitin ang mga kabataan. Kung ilalabas sa programa ang nilalamang pumupuna sa Pilipinas, tiyak na kakampante ang mga sponsor at asahan din ang pagtaas ng audience share. Sa mismong panahong iyon, ang ranggo ng pinakakinaiinisan na bansa sa mundo ay naglagay sa China sa unang puwesto. At ang nagmungkahi mismo na gumawa ng report ay si Man Lebang, isang matalino at may malakas na pananaw na kontra Pilipinas na tagapagbalita. Imposibleng nangunguna ang China, tiyak na kagagawan ito ng Pilipinas. Ang matinding pananaw na kontra Pilipinas ni Lebang ay malalim na nauugnay sa isang pangyayari noong kanyang pagkabata. Ang kanyang ama ay isang nasyonalistang edukador. Paulit-ulit niyang ikinuwento kay Lebang ang mga pinsalang dinanas ng kanilang pamilya sa digmaan. Pakinggan mo, Lebang, huwag na huwag mong pagkatiwalaan ang sinasabi ng mga Pilipino. Nagpapanggap lang sila na nagsisisi sa salita, pero sa loob ay hindi nila iniisip na nagkamali sila kahit kaunti. Ang mga salita ng kanyang ama ay malalim na nakatanim sa isip ng batang Lebang, na nagpatibay sa kanya ng matinding paghaharap-harap na saloobin laban sa Pilipinas. Samantala, para sa China, ang pag-iral ng South Korea ay isa ring salik na nais nilang gamitin. Ang relasyon ng China at South Korea ay lalong lumalim mula ng normalisasyon ng diplomatikong relasyon noong 1992. Gayunpaman, nagpapatuloy ang tensyon dahil sa mga salungatan sa politika at kasaysayan tulad ng pangunawa sa kasaysayan, kultura at issue ng North Korea. Si Lebang, ang perpektong tagapag-interview para sa isang programang kontra Pilipinas, at ang pagpuna sa South Korea ay matatag din at nakakakuha ng rating. Mayroon bang magandang ideya para magamit ang dalawang bansang ito? Sa mismong panahong iyon, ang China ay muling nanguna sa listahan ng mga pinakakinaiinisan na bansa. Tayo ang napiling pinakakinaiinisan na bansa sa mundo? Hindi ito matatanggap, may kailangang gawin. Sa sandaling ito, isa sa mga producer ng programa ang nagmungkahi ng isang matapang na ideya upang baliktarin ang sitwasyon. Kung gayon, bakit hindi padalhin si Lebang sa buong mundo upang mangalap ng mga papuri tungkol sa China? Siyempre, papupuntahin din siya sa Pilipinas at South Korea.
Kung pupurihin ng Pilipinas at South Korea ang China, labis na matutuwa ang mga manonood. Kahit may mga puna laban sa China, kailangan lang nating i-edit at gupitin ang mga magagandang bahagi, tapos na. Kaya, upang hugasan ang mancha mula sa ranggo at mangalap ng mga papuri, bumiyahe si Lebang patungo sa kanyang unang destinasyon, London, United Kingdom. Ngunit ang kanyang naranasan sa London ay mga di inaasahang pahayag tungkol sa China. Ang China ngayon ang ikalawang pinakamataas na maunlad na bansa sa mundo, kasunod lamang ng Estados Unidos. Dapat lang itong hangaan, walang dahilan para kamuhian. Palaging ipinagmamalaki ni Lebang ang China at lubos ang kanyang tiwala sa kanyang bansa. Kaya, habang patungo sa London, ang tanging nasa isip niya ay ang mga Briton na labis na pumupuri sa China. Pagdating sa London, agad na pumunta si Lebang sa British Museum. Maraming turista mula sa iba't ibang panig ng mundo at makikita rin ang mga turistang Chino. Kita mo? Sikat ang China. Ang marilag na palasyong pilak na may malalaking arko ay mayroon ding mga gabay sa wikang Chino. Nagpapatunay na maraming turista mula sa China. Sa ganitong kalapit na presensya, tiyak na mahal din ng mga Briton ang China. Lubos siyang natuwa sa kasiglahan ng London. Gayunpaman, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa isang marangyang cafe sa London. Sa isang magandang lokasyon na tanaw ang Ilog Thames, tiwalang kinausap ni Lebang ang isang empleyado. "Hello, ako po ay Inchik. Maaari po ba kayong magrekomenda ng masarap na pagkain?" Akala niya, kung sasabihin niyang siya ay Inchik, tiyak na bibigyan siya ng magiliw na pagtrato. Sa totoo lang, iyan ang nasa isip ni Lebang. Ngunit ang mukha ng empleyado, na nooy nakangiti pa, ay biglang kumunot nang marinig ang dalawang salitang Inchik. "Paumanhin po. Ngunit hindi namin kailangan ng Inchik sa aming tindahan. Nagpasya kaming huwag pagsilbihan ang sinumang Inchik, anuman ang kanilang orderin. Pakialis na po." Sa harap ng mga hindi kapani-paniwalang salita na ito, natigilan si Lebang. "Ha? Ano ang ibig mong sabihin? May nasabi ba akong bastos?" Habang sinusubukan ni Lebang na magtanong muli, isang lalaki na tila manager ang lumitaw sa kanyang harapan na may seryosong mukha. "Masyado na kayong lumalabis, mga Inchik. Paumanhin po, ngunit tinatanggihan namin ang lahat ng Inchik. Huwag na kayong babalik pa sa lugar na ito." Itinuro ng manager ang pinto at malakas na hiniling siyang umalis. Ang mga kalapit na customer ay usisero ring nakatingin sa pangyayari. Ano na naman ang ginawa ng Inchik na iyon? Pangkaraniwan lang iyan. Ang mga bulungan ay umabot sa kanyang pandinig. Nanginig si Lebang sa galit, ngunit hindi niya maaaring gawing malaking issue iyon doon. Tiningnan na lang niya ang manager nang masama at umalis sa tindahan. Sa huli, tinanggihan din siya sa iba pang mga cafe at maging sa isang restaurant ay ganoon din ang trato sa kanya. Ang mga dating customer na Inchik ay malakas na nagrereklamo sa kusina. Kung minsan ay mabagal daw ang serbisyo, kung minsan ay hindi masarap ang lasa, at sa huli ay sinubukan pa nilang hindi magbayad. Mula noon, humihingi kami ng paumanhin, ngunit tinatanggihan naming pagsilbihan ang mga customer na Inchik. Paliwanag ng restaurant manager na may paghingi ng paumanhin. Sa shopping area, hindi rin naiiba ang pagtrato. Ang mga customer na Inchik ay madalas na humahawak ng mga paninda ng napakalakas, lubos kaming nababagabag. Dinudumihan nila ang fitting room, malakas na nakikipagtawaran sa presyo. Ang mga customer na Pilipino naman ay tahimik at magalang, kaya't lubos namin silang tinatanggap. Ang mga salita ng empleyado ng tindahan ay nagpabigat sa loob ni Lebang. Napilitan siyang bumili ng sandwich at kape sa isang street vendor at kumain sa parke ng may labis na pagkadismaya. Gayunpaman, ang nakakahiya na pangyayari na ito ay simula pa lamang. Ang post ni Lebang sa social media tungkol sa pangyayari sa cafe ay nakatanggap ng ganap na kabaligtaran na reaksyon sa kanyang inaasahan. Normal lang natanggihan ang mga Inchik sa mga tindahan sa London. Dahil ang mga Inchik ay madalas na nanggugulo sa tindahan, nagrereklamo sa kung ano-anong bagay at humihingi pa ng libre. Talaga, dapat lang na paalisin ang lahat ng Inchik mula pa sa immigration check. Kapag sila ay dumating, ang kapaligiran ay lumalala na. Walang kahit isang komento na nagtanggol kay Lebang. Sa harap ng labis na pagkakaiba, nagsimulang tumakas si Lebang sa realidad. Ito ay panliligalig ng mga Pilipino.
Sinusadya nilang magpakalat ng maling impormasyon upang pababain ang reputasyon ng China. Mayroon ba sa inyong paligid ang mga taong dahil sa labis na pagmamataas ay hindi nakikita ang katotohanan tulad ni Lebang? Hindi. Naniniwala lang sa gusto nilang paniwalaan at tumatalikod sa mga katotohanang hindi nila gusto? Marahil ay naranasan na iyan ng lahat. Samantala, kahit naiinis sa Pilipinas, ipinagpatuloy ni Lebang ang mga panayam sa kalye sa pagitan ng mga Insik at mga Pilipino. Sino ang mas gusto mo? Gayunpaman, ang sagot ng mga Briton ay ganap na sumalungat sa kanyang inaasahan. Hindi na kailangan tanungin, siyempre, ang Pilipinas. Ang mga Insik ay pinagbabawalan sa mga tindahan, kaya't malinaw na kinamumuhian sila ng mga Briton, hindi ba? Ang sagot ng babaeng ito ay nagpababa ng kulay ng mukha ni Lebang. Sa Asya, kinamumuhian ang Pilipinas. Bakit mo mas gusto ang mga Pilipino? Inisip ni Lebang na pinipilit ng Pilipinas ang mga Briton. Nagtatrabaho ako sa isang lugar ng turista at nakikipag-ugnayan sa maraming tao mula sa iba't ibang bansa, ngunit ang mga Pilipino ang numero 1. Wala pa akong naranasan na masamang karanasan kapag nagsisilbi sa mga customer na Pilipino. Ang pahayag ng babaeng nagtatrabaho sa industriya ng turismo ay nagpatahimik kay Lebang. Ang mga Pilipino ay palaging nagsasabi ng salamat at paumanhin ng napakagalang, nagbebaw pa nga sila. Kahit may problema, nakikipag-usap sila ng payapa. Maging kami, mga Briton, ay marami ring matututunan sa mga Pilipino. Ipinagpatuloy ng babae ang detalyadong pagkuwento tungkol sa magagandang katangian ng mga Pilipino. Ang susunod na British na lalaking na interview ay nagbigay ng matinding opinyon tungkol sa mga turistang Chino. Ang mga grupong turista ng China ay napakalakas magsalita sa lobby ng hotel, hindi pumipila kapag kumakain ng buffet breakfast. Dinudumihan pa nila ang mga kwarto at hindi nag-check out sa tamang oras. Nagulat ako dahil parehong Asyano, ngunit napakalaki ng pagkakaiba. Ang pahayag ng lalaking nagtatrabaho sa industriya ng hotel ay isang malakas na suntok kay Lebang. Ang susunod na na-interview ay isang lalaki na halos 40 taong gulang na nakaupo sa isang bangko sa parke. Napakasama talaga ng mga Insik, ang kanilang pag-uugali sa mga tindahan at sa kalye ay kakila-kilabot. Insik ka ba? Kung gayon, bilang kinatawan ng China, pakinggan mo ito ng buo. Sa puntong ito, ang panayam ay naging isang pangaral. Lagi na lang nakasunod sa grupo, maingay, nagtatapon ng basura kung saan-saan, nanggugulo sa bansa ng iba. Sino sa tingin ninyo ang mga sarili ninyo? Huwag na kayong pumunta sa UK, napakagulo. Sa tindi ng mga salita, hindi na malaya ni Lebang na umatras siya ng isang hakbang. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Sinubukan ni Lebang na itampok ang ganda ng mga Insik sa pamamagitan ng pagtatanong mula sa ibang anggulo sa mundo. Ang pagiging superior ng China sa kultura ay halata. Kaya bakit hindi ninyo nakikita ang ganda ng China? Sa tanong ni Lebang, ngumisi ang Briton. Superior saan? Hindi nga alam kung ano ang kagandahan. Pagkatapos, nagtanong si Lebang ng halos 30 pang Briton, ngunit isa lang ang sumagot na mas gusto niya ang mga Insik. Ngunit ang taong iyon ay gusto lang ang mga pelikulang Chino, hindi ang bansa mismo. Gusto ko ang mga pelikula, ngunit iba ang ugali ng mga Insik. Nagbiyahe ako sa China ngunit wala akong nakitang sinumang magalang tulad ng mga aktor sa pelikula. Wala silang asal, nakakahiya. Ang malagim na resulta na ito ay ikinagulat ni Lebang. Bago siya umalis, isa pang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Sa isang taxi papuntang airport, biglang nagsalita ang driver, "Akala ko ikaw ay Pilipino. Kaysa sa mga Insik, mas magalang ka." Ang aksidenteng pahayag na ito ay tumusok ng malalim sa puso ni Lebang. Sa unang pagkakataon, naharap niya ang katotohanan na sa UK, ang tawaging Pilipino ay isang papuri. Bakit ganito? Ang China ang dapat na pinakamahusay na bansa sa mundo. Sa kanyang kalooban, hindi niya matanggap ang realidad, tiyak na may pagkakamali. Hindi lang nila alam ang tunay na ganda ng China. Imposibleng mangyari ito. Sa totoo lang, ang matinding pagtrato ng UK sa China ay may dahilan nang ilabas ang plano para sa pagtatayo ng pinakamalaking embahada ng China sa Europa noong 2025, sumiklab ang mga protesta sa gitna ng London. Pinuna ng UK na may panganib na gamitin ito
para sa mga aktibidad ng espiya at lumitaw ang mga boses ng pagtutol mula sa mga lokal na residente at mga aktivistang demokrasya na nagmula sa Hong Kong at iba pang lugar. Gagamitin ba ito upang pilitin ang gobyerno ng UK na sumunod sa mga kahilingan ng China? Mayroon ng mga lihim na istasyon ng pulis at pasilidad ng espiya ng China at sinusubaybayan ang mga Tibetans at mga aktivistang demokrasya. Kung magpapatuloy ito, mas mapanganib pa ang kalayaan sa pananalita. Sa harap ng sitwasyong ito, 2 beses nang ipinagpaliban ng gobyerno ng UK ang desisyon na aprubahan ang pagtatayo ng embahada, ngunit pinipilit silang magdesisyon sa loob ng taon. Gayunpaman, sa kanyang kalooban, may kaunting pag-asa pa rin. Ang mga Briton ay na-brainwash lang ng propaganda ng Pilipinas. Sa ibang bansa, tiyak na iba ang resulta. Pinanghawakan ang pag-asang iyon, bumiyahe si Lebang patungo sa susunod na destinasyon, ang Estados Unidos. Ang Amerika ay isang magkakaibang bansa, tiyak na maiintindihan nila ang China. Sa pag-asang iyan, dumating si Lebang sa Estados Unidos. Ngunit ang naghihintay sa kanya doon ay isang nakakagulat na realidad. Bagaman naranasan niya ang mga nakakahiya na karanasan sa London, hindi natinag ang pananampalataya ni Lebang sa China. Ang mga Briton ay na-brainwash lang ng Pilipinas. Sa Amerika, tiyak na iba. Ang sinabi ni Lebang ay hindi ganap na walang basehan. Sa katunayan, ang bilang ng mga Amerikanong may lahing Tsino na naninirahan sa US noong 2023 ay lumampas sa 5.5 milyong tao, isang kapansine-pansing bilang sa komunidad ng Asya. Nagdala siya ng bagong pag-asa habang patungo sa susunod na destinasyon, New York. Ang Amerika ay isang bansa ng pagkakaiba-iba, tiyak na mayroong makakaunawa sa kagandahan ng China. Higit pa rito, bagaman hindi pa umabot sa antas ng Hollywood, ang mga pelikulang Chino ay nakakakuha na ng pansin at dumarami ang bilang ng mga aktor na iniimbitahan na gumanap sa mga pelikulang Hollywood. Lubos siyang naniniwala sa kanyang tagumpay. Gayunpaman, ang optimistang hula na ito ay naglaho tulad ng usok pagkababa ng eroplano. Pagbaba sa JFK Airport sa New York, agad na nakatanggap si Lebang ng unang malakas na sampal sa immigration check counter. Galing ka sa China para sa negosyo o turismo? Ang tanong ng immigration officer ay napakapangkaraniwan, ngunit ang sumunod na salita ay nakakagulat. Mga insik, sa panahon ng inyong pananatili, pakiusap na sundin ang mga regulasyon. Kamakailan, napakaraming problema sa mga turistang insik. Nahihirapan kami. Ang aksidenteng pahayag na ito ay nagdulot ng kirot sa puso ni Lebang, gayunpaman mabilis niyang binawi ang kanyang sarili. Tiyak na personal na paghuhusga lang iyan ng immigration officer. Sa labas ng lungsod, tiyak na iba ang reaksyon. Sa taxi patungong Manhattan, nagsimulang makipag-usap si Lebang sa driver. Saan ka galing? Sa tanong ng driver, diretsahang sumagot si Lebang. Galing ako sa China. Ngumiti ang driver at sumagot. Oh, China? Sikat na ang mga pelikula ngayon. Gustong-gusto rin ng anak ko ang isang aktor na insik. Ang reaksyon ng driver ay lubos na nagpakampante kay Lebang. Siyempre, sa Amerika, gustong-gusto ang China. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng maikling pag-uusap. Gayunpaman, nang malapit na sila sa destinasyon, bumulong ang driver. Maganda nga ang mga pelikula, pero ang mga pasaherong insik ay talagang nakakagulo. Mayabang, at hindi nagbibigay ng tip. Ibang-iba sa mga pasaherong Pilipino. Nanlumo ang mukha ni Lebang, ngunit hindi niya pinansin ang sinabi ng driver at nagmamadaling bumaba ng sasakyan. Bagaman hindi maganda ang simula, sinimulan ni Lebang ang panayam sa Manhattan. Kinausap niya ang isang batang babae. Ano ang tingin mo sa China? Sa tanong ni Lebang, masayang sumagot ang babae. Oh Diyos ko, mahal ko ang China. Ang mga pelikula at musika ay napakaganda. Ang masiglang reaksyon ng babae ay nagpasaya kay Lebang. Tiyak na gustong-gusto ng mga kabataan sa Amerika ang China, ngunit sandali lang ang saya, sumimangot ang babae at nagpatuloy, pero nang magbiyahe ako sa China, napakasama ng karanasan. Ang mga empleyado sa tindahan ay masungit, at kapag alam nilang dayuhan ka, malamig ang kanilang pakikitungo. Hindi na ako babalik doon kailanman. Muling nanlumo ang mukha ni Lebang,
Ngunit bumangon siya at nag-interview ng susunod. Insik ka ba? May kamera ka, baka gumagawa ka ng programa? Ang mukha ng lalaki ay malinaw na nagpakita ng pag-iingat. Opo, mula po kami sa Chinese TV. Maaari po ba naming interviewin kayo sandali? Sa sandaling iyon, ang lalaki ay nagkaroon ng di inaasahang reaksyon. Chinese TV? Muli na namang magbabalita ng maling impormasyon. Noong huling dumating ang Chinese TV, kusa nilang inedit ang aming pahayag, ginawa itong ganap na ibang kuwento. Hindi mapagkakatiwalaan ang Chinese media. Sa harap ng matinding salita na ito, nalito si Lebang. Hindi po iyan totoo. Palagi po kaming nagsisikap na magbigay ng balita ng patas. Sinubukan ni Lebang na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit umiling ang lalaki, Chinese media na patas? Hindi ninyo kailanman ibinabalita ang mga bagay na masama para sa inyo, hindi ba? Sa Amerika, sikat din ang masamang ugali ng mga insik, ngunit ang balita sa China ay hindi kailanman binabanggit iyan. Agad na sumagot si Lebang, imposibleng mangyari iyan. Ang China ay isang maunlad na bansa, napaka-transparent ng impormasyon. Sa sagot ni Lebang, ngumisi ang lalaki. Transparent ang impormasyon? Narinig ko na sa bansa ninyo, ang mga balitang masama para sa gobyerno ay agad na binubura. Iyan ba ang isang bansang transparent sa impormasyon? Walang saysay ang pakikipag-usap sa inyo. Pagkasabi niyon ng lalaki, ay umalis siya. Natigilan si Lebang, naramdaman ang malamig na tingin sa paligid at nagsimulang maunawaan ang kanyang sitwasyon. Ang pagdududa sa Chinese media ay mas malalim kaysa sa kanyang inakala. Bumalik sa pagiging kalmado si Lebang at nagpasya na pumasok sa isang cafe sa Manhattan. Ngunit dito, naranasan niya ang parehong bagay tulad sa London. Insik ka po ba? Paumanhin po. Ngunit dati na kaming nagkaroon ng problema sa mga customer na insik. Malakas silang nakikipag-usap sa telepono, sumisigaw dahil mabagal ang wifi, nakakagulo sa ibang customer. Ipinaliwanag ng empleyado ng cafe na may paghingi ng paumanhin. Sa isa pang restaurant, ganoon din. Nang dumating ang isang grupo ng mga insik, sinabi nilang hindi nila gusto ang pagkain na kanilang in-order at sinubukan nilang hindi magbayad. Kahit ipinaliwanag ng manager, hindi sila nakinig. At sa huli ay kinailangan pang tumawag ng pulisya upang ayusin ang problema. Mula noon, tinatanggihan naming pagsilbihan ang mga customer na insik. Ang paliwanag ng empleyado ng restaurant ay nagpatahimik kay Lebang, ngunit mabilis niyang binago ang kanyang isip at umasa na kung pupunta siya sa Chinatown, baka iba ang sitwasyon. Dito, may mga insik, tiyak na malugod nila akong tatanggapin. Gayunpaman, ang reaksyon ng mga Amerikanong may lahing Tsino na kanyang nakilala sa Chinatown ay di inaasahan. Ikaw ba ay mamamahayag mula sa Tsina? May gusto akong sabihin. Nakahinga ng maluwag si Lebang nang makilala ang kanyang kababayan at sumama sa lalaki. Ngunit nang pumasok sila sa isang tahimik na eskinita, biglang nagbago ang ugali ng lalaki. Ang mga mamamahayag na insik ay kusang pumupunta sa Amerika upang mag-ulat, muli na namang magbabalita ng maling impormasyon. Naisip mo ba ang posisyon ng mga Amerikanong may lahing Tsino? Alam mo ba kung gaano karaming paninira ang dinaranas namin dahil sa inyo? Lumakas ng lumakas ang boses ng lalaki. Nagsimulang matakot si Lebang. Ang mga Amerikanong may lahing Tsino ay naiinis din sa mga insik na taga-mainland. Mayabang, makasarili, sinisira lang ang imahe ng China sa mata ng mga Amerikano. Nagsisikap kaming makisama sa lipunan ng Amerika. Ngunit sinisira ninyo ang lahat. Sa tindi ng galit ng lalaki, naramdaman ni Lebang ang panganib at umatras. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga turistang Pilipino ang aksidenteng dumaan at nagligtas sa kanya mula sa mahirap na sitwasyon. Ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong? Isang Pilipino ang nag-aalalang nagtanong kay Lebang, ang kanyang malumanay na boses ay nagpakalma rin sa Amerikanong may lahing Tsino at umalis na ito. Tinulungan siya ng Pilipino kahit alam nilang siya ay insik, hindi nagbago ang kanilang ugali. Nasuya ka ba? Mapanganib maglakad mag-isa dito, mag-ingat ka. Ang magiliw na ugali na ito ay nagdulot ng komplikadong damdamin kay Lebang. Hindi siya makapagsalita sa nakakalokong sitwasyon. Tinulungan siya ng mismong mga Pilipino na kanyang pinupuna.
Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang mga panayam, ngunit ang resulta ay nanatiling pareho. Nagtanong siya ng mahigit 50 Amerikano, ngunit halos wala ni isa ang sumuporta sa Tsina. Ang napakatapat na opinyon ng mga Amerikano ay malalim na nagpasakit sa puso ni Leibang at ang bawat isa ay inihahambing sa mga Pilipino na lalong nagtulak sa kanya sa isang sulok. Ang mas nakakagulat pa ay kahit sa komunidad ng mga Amerikanong may lahing Tsino, may mga pumupuna sa Tsina. Ang aking mga magulang ay lumipat mula sa Tsina, ngunit lubos silang nabigo sa kasalukuyang sitwasyon ng Tsina. Lalo na ang pagtrato sa ibang bansa ay hindi maintindihan. Para sa akin, na ipinanganak at lumaki sa Amerika, ang mga pagpapahalaga ng mga insik ay lipas na. Ang mga salitang ito ay lubos na nagpabagsak kay Leibang. Gabi na nang bumalik sa hotel, mag-isa si Leibang na nag-iisip. Bakit ganito? Ang Tsina ang dapat na isang napakagandang bansa. Bakit kinamumuhian ng buong mundo ang Tsina? Ngunit hindi pa rin niya matanggap ang realidad. Ito ay tiyak na sabuatan ng Pilipinas. Nakipagsabuatan ng Pilipinas sa gobyerno ng Amerika upang pababain ang reputasyon ng Tsina. Inggit ang Pilipinas dahil nalampasan sila ng Tsina. Ang mga Amerikano ay na-brainwash lang din ng propaganda ng Pilipinas. Sinubukan ni Leibang na kumbinsihin ang kanyang sarili. Ngunit totoo ba iyon? Sa London at Amerika, pareho ang reaksyon. Kaya pala ang buong mundo ay nasa panig ng Pilipinas? Isang kaisipan ang sumagi sa kanyang isip, ngunit agad niya itong pinawi. Hindi. Tiyak na, hindi iyan. Sa ibang bansa, iba ang resulta. Sa sandaling ito, lubos na nanginginig ang puso ni Leibang, ngunit tinanggihan ng kanyang pagmamataas na tanggapin ang realidad. Ang karanasan sa Amerika ay nagdulot ng malaking lamat sa kanyang sistema ng pagpapahalaga, ngunit hindi pa rin niya gustong tignan ang katotohanan. Ang paniniwala na ang Tsina ang pinakamahusay na bansa sa mundo ay hindi basta-basta bumabagsak, kaya nagpasya si Leibang na baguhin ang estratehiya. Ang Taiwan ay kilala bilang isang lugar na kaibigan ng Pilipinas, ngunit ito ay isang teritoryo sa Asya. Siguro may pangunawa rin sila sa Tsina. Lalo na kung magi-interview siya sa Mandarin, maaaring hindi nila malaman na siya ay inchik at sasabihin nila ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, tiyak na mapapatunayan ko ang kagandahan ng Tsina. Sa bagong planong iyon, patungo si Leibang sa Taiwan. Ngunit ang kanyang nasaksihan sa Taiwan ay ang kwento ng isang malalim na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Sa Taiwan, tiyak na iba ang resulta. Narinig ko na kamakailan ay gustong-gusto ng mga kabataan sa Taiwan ang lutuing Tsino. Sa pag-asang iyan, bumiyahe si Leibang patungo sa Taiwan. Tiyak na mauunawaan din nila ang kagandahan ng Tsina. Hindi lang Pilipinas, tiyak na mahal din nila ang Tsina. Lubos siyang naniniwala sa kanyang tagumpay sa Taiwan. Pagkababa sa Taoyuan International Airport, Taipei, unang sinuri ni Leibang ang mga signage sa airport. Bukod sa Ingles at Filipino, maingat ding inihanda ang mga signage sa wikang Tsino. Dahil sa dami ng turistang Tsino, natural lang yan. Sa labas ng syudad, tiyak na mas marami pang signage sa Tsino. Puno ng pag-asa si Leibang. Pagdating sa Taipei City, balak ni Leibang na mag-report sa Jiufen area, isang tourist destination. Tiyak na maraming turistang Tsino at ang mga lokal ay kaibigan din ng Tsina. Gayunpaman, ang katotohanan ay ganap na kabaligtaran ng kanyang inaasahan. Kinausap niya ang isang 20 taong gulang na babae na nagtatrabaho part-time sa Jiufen. Paumanhin, maaari ba naming interviewin ka sandali? Ang mga kabataan ngayon ay mas gusto ang Tsina kaysa sa Pilipinas, hindi ba? Ngunit ang babae ay umiling lamang na may pagkalito at umalis. Nahihirapan si Leibang. Kinailangan niyang gumamit ng translation app upang ipagpatuloy ang trabaho. Gayunpaman, nang gamitin ang app para magtanong, maraming dumadaan ang nagpakita ng malamig na reaksyon. Pakialis na po. Ayaw kong lumabas sa programa ng Tsina, nakakahiya. Unti-unting umalis ang mga tao sa harap ni Leibang. Habang nakatayo siya doon at hindi alam ang gagawin, isang lalaking Taiwanese ang lumapit. Ang matangkad na lalaki na halos 40 taong gulang ay nagpakilala bilang Tran. Tungkol saan ang panayam mo? Saang bansa ka galing?
Nang mabilis na sumagot si Lebang na ito ay programa ng Tsina, biglang nagsalita si Tran ng matatas na Mandarin. Tinanong niya si Han tungkol sa nilalaman ng panayam ng matatas. Habang nakikipag-usap kay Tran, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa isip ni Lebang. Ang mga Taiwanese ay nakakapagsalita rin ng Tsino, kaya tiyak na mas gusto nila ang Tsina. Ang mga taong hindi sumagot sa panayam kanina ay tiyak na nagkataon lang. Sa totoo lang, gustong-gusto ng lahat ang Tsina. Sa sandaling iyon, ngumiti ng malawak si Tran at nagsimula sa kwento. Kayo ay galing sa Tsina upang mag-shooting sa Taiwan. Nararamdaman ko ang inyong sipag. Nagpakita siya ng paghanga sa paglalaan ni Lebang ng maraming oras upang pumunta sa Taiwan at lalo na sa kanyang simangat upang magsagawa ng panayam doon. Ngunit ang katotohanan na ang mga lokal ay nagsasalita ng Tsino at pinuri ni Tran ay nagpatigas sa ulo ni Lebang. Siyempre, gusto nila ang Tsina. Sa London o Amerika, misinterpretasyon lang iyon. Sa totoo lang, ang Tsina ang numero 1 sa mundo, higit pa sa Pilipinas. Iyan ay napatunayan, masiglang bulong ni Lebang. Sa sandaling iyon, agad na nawala ang malumanay ng ngiti ni Tran at sinabi niya sa malamig na boses, "Hindi. Ganap na iba. Gustong-gusto ng lahat ang Pilipinas. Napaka-pro-Pilipinas sila. Sinasabi ng lahat na mas maganda ang Pilipinas." Ang mga Taiwanese ay may katulad na ugali sa mga Pilipino. Sa di inaasahang sagot na ito, hindi maitago ni Lebang ang kanyang pagkagulat. Diretsahang pinabulaanan ni Tran ang sinabi ni Lebang at pagkatapos ay nagsimula siyang ipaliwanag kung bakit gustong-gusto ang Pilipinas sa Taiwan. Ang relasyon ng Taiwan at Pilipinas ay mas malalim kaysa sa isang pansamantalang trend. Totoo na sa mga kabataan sa Taiwan, sikat ang TikTok, isang social media ng China. Ngunit ang destinasyon ng mga Taiwanese sa ibang bansa ay nananatili pa ring Pilipinas ang numero 1. Ayon sa datos ng Tourism Bureau, Ministry of Transportation ng Taiwan noong 2024, mula Enero hanggang Agosto, ang bilang ng mga Taiwanese na pumunta sa Pilipinas ay 4.9 milyong tao, samantalang ang bilang ng mga pumunta sa China ay humigit kumulang 1.3 milyong tao. Tungkol sa pangyayaring ito, maraming komento sa social media ng Taiwan. Sa totoo lang, ang China ay napaka-boring, mas kaunti ang mga tourist spot kumpara sa Pilipinas at payak din ang pagkain. Ang mga insik ay masyadong pabago-bago ang ugali. Ang Pilipinas ay may magagandang resort at tanawin. Bukod pa rito, ang pangangailangan ng mga Taiwanese na kumuha ng travel permit para magbiyahe sa China ay isa ring hadlang. Bagaman sandali lang ang pag-asa kay Tran na nagsasalita ng Tsino, siya ay isa lamang mausisa na dumadaan. Ang mga sumunod na panayam ay walang resulta. Habang siya ay nasa pagkalito, isang alaala ang sumagi sa kanyang isip. Tama, ang Taiwan ay isang lugar na kaibigan ng Pilipinas. Kung hindi gumagana ang Tsino, subukan ang Filipino. Naghanap si Lebang ng miyembro ng crew na nakakapagsalita ng Filipino at matapang na sinubukan ang panayam sa Filipino. Gayunpaman, ang nakakagulat na ginawa ni Lebang pagkatapos ay ikinagulat ng lahat. Paumanhin po, maaari po ba kaming magtanong sandali? Nang magsimulang makipag-usap ang staff sa Filipino, ganap na nagbago ang ugali ng mga dumadaan. Ang malamig na mukha ay lumambot, maraming huminto upang makinig, at marami pa ang sumagot sa Filipino. Ikaw ba ay Pilipino? Maligayang pagdating sa Taiwan. Kung mayroon kang anumang kahirapan, tutulungan ka namin. Ang magiliw na ugali ng mga Taiwanese ay nagdulot ng komplikadong damdamin kay Lebang. Parehong Asyano, bakit ganoon ang pagkakaiba? Dahil lang sa nagsasalita ng Filipino kaya sila ganito kabait. Maya-maya, isang ongtipon, taong gulang na Taiwanese na lola ang nakarinig ng balita na may isang inchik na nag-i-interview sa Filipino at lumapit. Nang marinig niya si Lebang na naniniwala na dahil sa sikat ang kultura ng China sa mga kabataan, mas gusto ngayon ng Taiwan ang China kaysa sa Pilipinas. Sinabi ng lola na mayroon ang Pilipinas at Taiwan ng isang di mapaghihiwalay na relasyon. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo. Pagkatapos ng pambungad na iyon, ipinakilala ng lola ang kanyang sarili bilang si Ginang Lim at nagsimulang ipaliwanag ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan.
Nagsimulang ikuwento ni Ginang Lim ang kanyang karanasan sa malaking lindol sa Taiwan. Tandang-tanda ko pa ang nangyari noon. Iyon ay gabi ng Mayo 21, 1999. Natutulog ako kasama ang aking pamilya nang bigla akong nagising sa matinding pagyanig. Iyon ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Taiwan. Magnitude 7.6 Richter. Bumagsak ang mga gamit sa bahay. Nabali ang mga bintana. Sa labas ay naririnig ang tunog ng pagbagsak ng mga gusali. Hindi maiwasang makinig ni Lebang ng seryoso. Ang kwento ng taong direktang nakaranas ay may kakaibang bigat. Pilit kaming tumakbo palabas, ngunit ang tanawin ng syudad ay kakilakilabot. Nagtumpukan ang mga gusali, maraming tao ang nakalibing sa ilalim. Iligtas ninyo, nasa ilalim ng gusali ang pamilya ko. Hindi kami makapasok sa evacuation area. Ano na ang gagawin? Ang mga sigaw na iyon ay umalingaw-ngaw sa buong siyudad. Unti-unting nanginginig ang boses ni Ginang Lim. Ang takot noong araw na iyon ay tila nabuhay muli. Nawala rin ako sa aking pamilya at kailangan kong maghanap ng mabaliw. Sa huli, ang lindol na iyon ay kumitil sa buhay ng 2,415 katao at nagdulot ng sugat sa 11,305 katao. Talagang nawalan kami ng pag-asa. Akala ko magtatapos na ang Taiwan. Puno ng tao ang mga shelter, kulang sa relief goods, pagkain at tubig. Ngunit may suporta rin naman mula sa China, hindi ba? Nagtanong si Lebang na may kaunting pag-asa ngunit tahimik na umiling si Ginang Lim. Sa mismong panahong iyon, isang di kapani-paniwalang balita ang dumating. Balita na isang rescue team mula sa Pilipinas ang paparating. Ha? Talaga? Mula sa Pilipinas? Ang bilis naman? Sa simula ay hindi kami makapaniwala dahil wala pang kalahating araw mula nang mangyari ang lindol. Hindi maitago ni Lebang ang kanyang pagkagulat. Mula Pilipinas patungong Taiwan ay tumatagal ng mahigit 3 oras na flight, ngunit totoo iyon. Ang gobyerno ng Pilipinas, sa loob lamang ng kalahating araw matapos ang lindol, ay bumuo ng rescue team at dumating sa Taiwan sa mismong araw na iyon. Ang pioneer team na may 8 miyembro ay dumating sa Taipei ng 14 p.m. ng parehong araw. Kailangan nating pumunta sa apektadong lugar sa lalong madaling panahon. May mga taong naghihintay ng tulong mula sa Pilipinas. Sa kaisipang iyon, nagmamadali silang pumunta. Naluha si Ginang Lim sa pasasalamat. Bagaman mahigit 20 taon na ang lumipas, ang damdamin noong panahong iyon ay tila buo pa rin. At sa gabi, dumating ang unang at ikalawang rescue team sa lugar. Kinabukasan ng tanghali, ang ikatlong rescue team, kasama ang kabuuang 145 katao, ay naroroon na. Narinig ko na ito ang pinakamalaking suporta sa buong mundo para sa isang lindol. Higit pa rito, narinig ko na ang halaga ng donasyon mula sa Pilipinas ay umabot sa 8% ng kabuuang donasyon ng mundo. Hindi lamang kami, mga Taiwanese, kundi maging ang buong mundo ay nagulat sa bilis at laki niyan. Sa mga salitang ito, hindi makapagsalita si Lebang. Dahil sa mainit na suporta ng mga kapatid naming Pilipino, nakatayo kaming muli. Ang utang na loob na ito, bilang mga Taiwanese, ay hindi namin kailanman malilimutan. Umiiyak si Ginang Lim habang ikinukwento ang kanyang pasasalamat. Nang marinig ang kwentong ito, sa unang pagkakataon ay naunawaan ni Lebang ang lalim ng ugnayan sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Ngunit kahit ganoon, ang kanyang argumento tungkol sa pagiging superior ng China ay hindi nagbago, ngunit tiyak na sinuportahan din ng China ang Taiwan. Sinubukan ni Lebang na sumagot ngunit umiling muli si Ginang Lim. Ang rescue team mula sa China ay tinanggihan ng gobyerno ng Taiwan. Hindi ka pani-paniwala, ngunit totoo ang kuwento ni Ginang Lim. Noong 2018, nang mangyari ang isa pang lindol sa Taiwan, inalok ng China na magpadala ng rescue team, ngunit tinanggihan ito ng gobyerno ng Taiwan na may dahilan na hindi nila kailangan ng tulong mula sa ibang bansa. Sa kabilang banda, tinanggap nila ang rescue team ng Pilipinas at ipinaliwanag na ito ay isang exception dahil ang Pilipinas ay may mas advanced na life detection equipment. Nagalit ang China sa pagtrato na ito ng Taiwan at Pilipinas. Dahil tinanggihan ng Taiwan na magpadala ng rescue team, ipinasa ng China sa media ang balita na ang pangkat ng mga eksperto ng Pilipinas ay nagmamadaling bumalik sa kanilang bansa
matapos ang wala pang 48 oras. Ginamit ng Tsina dahil sa kahihiyan na dulot ng rescue team ng Pilipinas, ang media, upang punahin ang operasyon ng pangkat ng Pilipinas bilang isang pampulitikang drama at kinundena pa ang pangkat ng Pilipinas sa pagbibigay lamang ng kagamitan at hindi pagpasok sa bumagsak na gusali. Ang nakakagalit na aksyon ng Tsina ay hindi lang doon natapos. Noong 2024, nang mangyari ang isang malakas na lindol na magnitude 7 Richter sa Hualien, Taiwan, sa isang pulong ng Security Council ng United Nations, nang ipahayag ng isang delegado ang pagkabahala sa lindol, nagpahayag ang Chinese ambassador, "Salamat sa pagkabahala at pakikiramay ng internasyonal na komunidad." Higit pa rito, ipinahayag ng Tsina ang taos-pusong pakikiramay sa mga kababayang Taiwanese na naapektuhan at hindi magtatangkang tumulong. Ang pahayag na ito ay ikinagalit ng gobyerno ng Taiwan at nagpahayag ng matinding pagkondena sa walang hiya na pag-uugali ng Tsina sa paggamit ng lindol upang manipulahin ang pananaw ng internasyonal na komunidad. Nakaharap sa hindi kapani-paniwalang realidad, matindi ang pagyanig ng puso ni Lebang. Alam niyang kaibigan ng Pilipinas ang Taiwan ngunit iba ang kanyang inasahan. Ang Taiwan ay orihinal na teritoryo ng Tsina, inangkin lang ng Pilipinas. Hindi mali ang pag-iisip ni Lebang, ngunit may maling kalkulasyon. Ang pagmamahal sa Pilipinas sa Taiwan ay mas mataas kaysa sa kanyang inakala. Totoo na pagkatapos ng Sino-Japanese War, pinamahalaan ng Hapon ang Taiwan, ngunit ang Pilipinas at Taiwan ay bumuo ng isang malapit na relasyon sa kultura at ekonomiya. Patunay dito ang infrastruktura at sistema ng edukasyon na nabuo sa panahon ng pananakop ng Hapon ay naging pundasyon para sa pag-unlad ng Taiwan at marami pa ring matatanda ang nakakapagsalita ng Hapon. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, natapos ang formal na relasyong diplomatiko sa pagitan ng Hapon at Taiwan. Gayunpaman, ang interes sa kultura ng Pilipinas at ang damdamin na pro-Pilipinas ay patuloy na bumabaon sa lipunan ng Taiwan na bumubuo ng isang relasyon kung saan ang dalawang panig ay sabay na nagtatamasa ng kultura, lutuin at sining ng isa't isa. Noong 1990s, lumitaw pa nga ang mga tinatawag na Filipiniana enthusiasts na labis na mahilig sa kulturang Pilipino. Kaya hindi nakakagulat na ang Taiwan ay itinuturing na isa sa mga bansang pinakakaibigan ng Pilipinas sa mundo. Marahil ay alam ng lahat na ang lutuing Taiwanese ay napakasikat din sa Pilipinas. Ang bubble tea na dating naging sikat na sikat ay isang magandang halimbawa. Ang taho at Taiwanese fried chicken ay mga pagkaing nagmula sa Taiwan. Hindi alam na ang Taiwan ay may ganoong kalalim na relasyon sa Pilipinas na pagtanto ni Lebang ang kanyang pagiging inosente. Ngunit hindi pa rin ako maaaring sumuko. Kahit sa Taiwan ay hindi ako ganap na tinanggap. Nagpasya si Lebang na pumunta sa susunod na destinasyon, ang South Korea, ngunit hindi pa niya napagtanto na ang naghihintay sa kanya sa South Korea ay isang mas matinding realidad. Sa South Korea, tiyak na iba ang resulta. Inaasahan ni Lebang ang masiglang cultural exchange sa pagitan ng China at South Korea sa pamamagitan ng K-pop at mga Korean drama. Ngunit ang kanyang nalaman sa South Korea ay isang hindi kapani-paniwalang katotohanan na nagpataas ng kanyang kilay sa pagdududa. Bagaman naranasan niya ang mga nakakahiya na karanasan sa Taiwan, hindi nawalan ng pag-asa si Lebang para sa huling pagkakataon upang maging sikat ang Tsina. Kailangan pa ng panahon para maging popular ang Tsina sa Taiwan. Sa South Korea, kumpara sa Taiwan, walang malalaking isyong pampulitika, tiyak na magiging maayos yan. Pagdating sa Seoul, bumalik sa pagiging kalmado si Lebang at sinimulan ang panayam sa kalye. Paumanhin po. Kami po ay mula sa Chinese TV. Maaari po ba kaming mag-interview sandali? Ang unang kinausap ni Lebang ay isang babaeng may edad na, ngunit hindi ito sumagot at dumiretso lang. Nangyari na rin ang hindi pagpansin sa ibang bansa kaya sa simula ay hindi pinansin ni Lebang, ngunit unti-unti ay nagduda siya. Talaga, ano ba ang nangyayari? Sa totoo lang, wala ni isa ang gustong sumagot sa panayam ni Lebang. Tila iniiwasan nila siya. May nangyari ba? Sa sandaling iyon, isang batang babae ang sa wakas ay sumagot at huminto. Salamat po. Nahihirapan po ako.
dahil walang gustong magpa-interview. Nang sabihin niya iyon at ngumiti, nakayuko pa rin ang batang babae at hindi nag-angat ng mukha. Ayos lang ba ang batang ito? Kailangan ko siyang pakalmahin muna. Hindi maaaring palagpasin ni Lebang ang nag-iisang na interview niya. Kaya't nagsimula siya sa mga kwento tungkol sa buhay sa South Korea. Kamusta ang mga sikat na uso sa South Korea kamakailan? Nang sabihin ni Lebang iyon, napansin niya ang isang badge sa dibdib ng batang babae. Sa simula ay pinansin lang ni Lebang ang cute na drawing, ngunit nang basahin niya ang nilalaman, hindi niya maiwasang magulat. Sa badge ay nakasulat sa Ingles at Koreano, "I am from Taiwan." "Bakit mo sinusuot ang badge na ito?" Aksidenteng na itanong ni Lebang sa batang babae. "Siyempre, para hindi ako mapagkamalang inchik. Kahit ngayon, nag-aalinlangan pa rin ako kung sasagutin ko ang panayam." Ayon sa batang babae, dahil ang mga Taiwanese ay nagsasalita rin ng Chino, madali silang mapagkamalang insik sa South Korea. Ngunit hindi ganap na naintindihan ni Lebang ang kahulugan ng mga salitang iyon. Bakit kailangang iwasan ang mapagkamalang insik? Ang China ay isang superpower na pangalawa lamang sa Amerika. Totoo na maganda rin ang Taiwan, ngunit ano ang problema kung mapagkamalang insik? Nang sabihin ni Lebang iyon sa batang babae, sumagot ang batang babae na may simangot. Iyang pagmamataas na pag-iisip ng mga insik ang kinamumuhian. Kung makita akong nakikipag-usap sa isang insik ng matagal pa, talagang pagdududahan na ako. Sa madaling salita, ang dahilan kung bakit ako huminto ay para lang magreklamo sa iyo, isang insik, sabi ng babae at nagmamadaling umalis. Mula pa noong nasa Taiwan ako, naramdaman ko na mukhang hindi ako angkop na makipag-usap sa mga Taiwanese. O kaya, magsuot na lang ako ng badge na hindi ako Taiwanese para tapos na. Habang bumubulong si Lebang sa pagrereklamo, sa madilim na kalye, bigla niyang nakita ang isang pulutong ng tao na naglalabas ng maliliwanag na ilaw. Ano kaya iyan? Maraming tao doon. Nagdaraos ba sila ng isang festival? Dahil doon, mabilis na lumakad ang lahat. Masayang bumalik si Lebang at lumapit sa nagliliwanag na pulutong. Gayunpaman, ang nangyayari doon ay hindi isang masayang festival, kundi isang demonstrasyon laban sa China na sumisigaw ng China, "Umalis kayo." Sa totoo lang, mula Setyembre 2025, ipinapatupad ng South Korea ang isang pansamantalang visa-free policy para sa mga grupong turista mula sa China. Ang mga tumututol sa pagdami ng mga turistang Chino dahil sa patakarang ito ay araw-araw na nagpoprotesta sa maraming lugar. Ibinabalita rin ng Korean TV na ang mga protesta laban sa China na dating nangyayari ng tuloy-tuloy sa Myeongdong, kung saan maraming dayuhan, ay lumaganap na sa Jae-myongdong. Ang Jae-rim-dong ay isang Chinatown sa South Korea na kilala sa hindi magandang sitwasyon sa seguridad. Noong Oktubre, nang bumisita si Chinese President Xi Jinping sa South Korea, isang YouTuber na sumisigaw laban sa China ay inaresto ng pulisya na nagdulot ng gulo. At sa protesta na nakita ni Lebang, ang mga kalahok ay may hawak na mga banner na nakasulat na tutol sa visa-free policy. Ito ay nagpahirap kay Lebang na maniwala sa kanyang mga mata. China out? Grabe naman. Hindi ba dapat maging masaya ang South Korea dahil dumarami ang mga turistang insik? Habang hindi pa naiintindihan ni Lebang ang sitwasyon, isa pang kapahamakan ang dumating. Agad na nakilala bilang mula sa Chinese media. Si Lebang ay kinubkob ng mga nagpoprotesta. "Uy, may taga-Chinese media dito. Dahil sa mga katulad ninyo, dumarami ang mga turistang insik na pumupunta sa South Korea. Plano ba ninyong paramihin ang bilang ng mga insik na naninirahan sa South Korea at angkinin ang aming bansa? Kung iniisip ninyo na masaya ang South Korea dahil sa mga turistang insik, nagkakamali kayo." Lubos na natigilan si Lebang sa sunod-sunod na sigawan. Hinihila ng kanyang staff na nakakita ng panganib, sinubukan niyang tumakas ng buong lakas. Hindi ko inakala na ganito ang mangyayari sa South Korea. Sa isip ni Lebang ay nananatili pa rin ang galit na mukha ng mga Koreano. Pagkatapos, sinuri ni Lebang ang kasalukuyang sitwasyon ng South Korea at natuklasan ang isang nakakagulat na katotohanan. Tumataas ang damdaming anti-China sa South Korea mula pa noong 2016. Noong taong iyon,
nang magpasya ang hukbo ng Amerika sa South Korea na mag-deploy ng Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Missile Defense System, nagsagawa ang gobyerno ng Tsina ng mga hakbang sa pagganti. Kinansela nila ang mga cultural at art events kabilang ang K-pop sa Tsina, itinigil ang importasyon ng Korean cosmetics, at ipinagbawal ang pagbebenta ng mga group tours patungong South Korea. Mula noon, dumarami ang bilang ng mga Koreano na may masamang damdamin sa Tsina noong Disyembre 2024. Ang pro-Tsina na retorika na inilabas ng dating Pangulong Yoon Suk-yeol na inaresto dahil sa pag-aalsa ay naging mitsa na nagdulot ng mga protesta sa maraming lugar. Dahil napagtanto na mapanganib ang karagdagang pag-uulat sa South Korea, mayroon pang isang bansa na gustong-gusto ni Lebang na puntahan. May bulong-bulungan na ang Pilipinas ang nag-udyok ng mga protesta sa South Korea. Hindi ako maaring bumalik sa Tsina nang puro magagandang bagay lang ang narinig ko tungkol sa Pilipinas. Gayunpaman, ang naghihintay sa kanya sa Pilipinas ay isang pagkabigla na lubos na magpapabago sa kanyang sistema ng pagpapahalaga. Sa gayon, ay ganap na nabigo si Lebang sa 4 na bansa, United Kingdom, United States, Taiwan at South Korea. Lalo na, ang protesta laban sa Tsina sa South Korea ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanya at nalaman ni Lebang na may kinalaman ng Pilipinas sa mga protesta sa South Korea. Sa totoo lang, sa panahong iyon, ang pahayag ng Pangulo ng Pilipinas sa isang interpelasyon sa Kongreso tungkol sa issue ng Taiwan ay naging isang malaking issue sa Tsina. Nagalit ang gobyerno ng Tsina sa pahayag ng Pangulo kaya't nanawagan ito sa kanilang mga mamamayan na limitahan ang paglalakbay at pag-aaral sa Pilipinas na nagresulta sa pagdami ng mga turistang Sino na pumiling maglakbay sa South Korea. Ang kawalang kasiyahan na iyon ay sumabog sa anti-Tsina na protesta na nakita ni Lebang. Nang malaman ang katotohanan ito, nanginginig siya sa galit sa South Korea. Kapag nakikita ko ang mga komento ng mga Koreano sa media, hindi ko na matiis ang pagkainis. Nagreklamo si Lebang sa kanyang staff. Insik din naman kasi kami. Ang hindi kapani-paniwalang mga salita ay lumabas mula sa mga kalahok sa protesta na nagpatakot sa kanya. Hindi pa ako kailanman nainggit sa Pilipinas ng ganito. Ang galing ng ginawa ng Pangulo, hindi ba? Gayunpaman, mayroon pa siyang huling alas. Kung pupunta ako mismo sa Pilipinas, tiyak na makakakuha ako ng magagandang footage. Plano ni Lebang na baligtarin ang sitwasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-target sa kahinaan ng mga Pilipino na, sa kanyang tingin, ay mahiyain at mahina. Ngunit sa panahong iyon, walang sinuman ang nakakaalam na ito ay hahantong sa isang hindi maiisip na sitwasyon. Ang unang pinuntahan ni Lebang ay ang Luneta Park sa Maynila. Ito ang sentro ng kultura at kabataan, isang lungsod na sumisimbolo sa kasalukuyang mukha ng Pilipinas. Tiwalang humawak si Lebang ng mikropono at nagsimulang makipag-usap sa isang Pilipino. Paumanhin, sa tingin mo ba ay nahuhuli ang Pilipinas kumpara sa Tsina? Sa biglang at mapanuksong tanong, isang kabataang dumadaan ang nagulat, hindi nangahas na tumingin ng direkta at tahimik na umalis. Kita mo, hindi man lang makasagot ng maayos ang mga Pilipino. Sa sandaling iyon, ang mga Pilipino sa paligid, dahil sa napaka-biased na tanong, ay nagsimulang lumayo kay Lebang habang siya ay naglalakad. Nakita ni Lebang ang eksenang ito at lihim na hinamak ang mga Pilipino, konting matinding salita lang ay madali nang tumakas. Ano ba ang maganda sa ganoong mahina na bansa? Ngunit sa ganito, hindi makakakuha ng panayam, kailangan ng magpalit ng lugar. Sinabi ni Lebang iyon at lumipat sila ng ekip, ngunit sa lahat ng dako ay pareho ang resulta. Walang Pilipino ang pumayag na sumagot sa kanyang mga napakadiretsahang tanong. Mula po kami sa Chinese TV. Maaari po ba naming malaman ang inyong opinyon? Hinahangaan ba ng mga Pilipino ang Tsina? Nung una, nalampasan ng Pilipinas ang Tsina sa GDP. Ngayon ay nahuli na naman, tiyak na galit kayo, hindi ba? Alam ninyo rin na hindi ninyo matatalo ang Tsina, hindi ba? Kung titingnan mula sa labas, ang ugali ni Lebang ay parang isang mapilit na tindera. Ang pag-iwas ay natural lamang. Ang mga dumadaan sa paligid ay mabilis ding umalis, tila ayaw madawit sa gulo.
Ang kanyang tanong ay hindi isang tanong kundi isang pagpapalagay na ang China ay nasa itaas. Ang kanyang paraan ng pagsasalita ay tila ang sagot ay itinakda na. Kailangan ba talagang ihambing ang China at Pilipinas? Ang mga Pilipino na na-interview ay nalilito at nag-aalangan na sumagot. At ang na-interview, nang makaramdam ng pagkaasiwa, ay napansin ang kamera, sumulyap sa paligid at umalis. Ang eksenang iyon ay paulit-ulit, puro formal na salita lang at hindi nagsasabi ng totoo. Ito ang kahinaan ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay palaging malabo at tumatakas ng ganito kaya't hindi sila iginagalang ng mundo. Babaguhin ko ang tanong at magpapatuloy. Pagkatapos, kahit nagpalit na ng lugar at nagtanong ng mahigit 5 tao, hindi pa rin umayos ang sitwasyon. Isang estudyanteng babae sa high school nang kinausap ay hinila ang kamay ng kanyang kaibigan at bumulong, mapanganib na, at umalis. Isang office worker naman, nang itutok ang mikropono, ay ngumiti ng pilit at umiwas, paumanhin. Nagmamadali ako, at nawala sa pulutong. Ang mga kabataan ay umiiwas sa kamera. Ang mga nagtatrabaho ay nalilito at hindi naiintindihan ang intensyon ng tanong. Mayroong malamig na kapaligiran, nakatangian ng mga Pilipino, na maaaring maintindihan bilang pagwawalang bahala o pagnanais na lumayo. Ngunit hindi niya lubos na napagtanto ang posibilidad na ang kanyang tanong ay hindi angkop sa kanyang isip. Ang kawalan ng kakayahan ng mga Pilipino na magsalita ng may kumpiyansa ay nauunawaan bilang pagpapakita ng kawalan ng tiwala sa sarili o kahihiyan sa harap ng China. Maging ang mga Pilipino na huminto ng tanungin kung kinamumuhian ba nila ang China ay sumagot lamang ng may pagkaasiwa, hindi naman masyado. Sa ganito, hindi makakakuha ng report. Hindi na rin makakasalba ang editing. Ngunit mas kalmado ang mga Pilipino kaysa sa inakala ko. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Lebang na masama ang sitwasyon. Ang mga Pilipino ay puro lang nakatingin sa kamera, sa harap nating mga insik ay hindi nangangahas na tumingin ng direkta, may pagka-guilty kahit itago ay halata pa rin. Naramdaman niya ang kagalakan na tila nakuha na niya ang kahinaan ng mga Pilipino. Sa sandaling iyon, may naisip siya, ang mga Pilipino ay hindi makapagdebate ng lohikal o kaya ay nagiging emosyonal o kaya ay agad na tumatahimik, isa lang sa dalawa. Kaya pupunta ako sa pinakamatalinong universidad sa Pilipinas, ang University of the Philippines, Diliman. Direktang tuturuan ko sila kung paano magbuo ng argumento. Inakala ni Lebang na hindi makasagot ng maayos ang mga Pilipino dahil sa kakulangan ng kaalaman at nagpasya siyang kumpirmahin ito sa pinakaprestihiyosong paaralan sa Pilipinas. Ngunit sa pagsubok na ito, masasaksihan niya ang isang di inaasahang eksena. Tiyak na mayayabang ang mga estudyante dito, mukhang interesante ito. Hindi ako makapaghintay para sa panayam na ito. Ano kaya ang kanilang magiging mukha? Puno siya ng pag-asa. Nakatayo sa harap ng pangunahing gate, naghihintay si Lebang ng mga estudyante at ang cameraman na may mabigat na kagamitan sa balikat ay maingat na tumingin sa paligid. Ang mga Pilipino ay nakangiti sa labas, ngunit sa loob ay puro inferiority complex. Konting totoo lang ang kantiin mo at masisira ang kanilang pagmamataas at mawawala sila sa kontrol. Kung makukuha iyan sa footage, tiyak ang rating. Sa gitna ng campus, na may aspaltong daan malapit sa pangunahing gate, isang kabataang lalaki ang nakaupo sa isang bangko, tahimik na nagbabasa. Dumiretso si Lebang doon at sa kanyang ugali na tila hinahamon ng kalaban, kinausap niya ang kabataang lalaki. Estudyante ka ba ng paaralang ito? Nagsasagawa kami ng maikling panayam. Sa tingin mo ba ay hinahangaan ng Pilipinas ang China? Ang bias na tanong na batay sa pagpapalagay ng kultural na superioridad ay agad na nagpabago sa kapaligiran, tila sinasabi na ang sagot ay itinakda na. Ang kanyang tanong ay nagpahanap ng salita sa kabataang lalaki. Bahagyang kumunot ang kanyang noo, mahigpit na nakakagat ang kanyang labi. Hindi na malaya ng estudyante na umurong siya, naghahanap ng sagot sa kanyang mga mata. Huminto ang mga estudyante sa paligid at nagsimulang magbulungan. Ano ang sinasabi ng babaeng iyon? Parang hindi maganda ang ugali niya. Mukhang panayam ng Chinese TV. Dapat ba nating tawagin ang security? Sa harap ng tanong na hindi maintindihan ang intensyon, lubos siyang nalito.
Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na gumagala mula sa mukha ni Lebang patungo sa mikropono at sa kamera. Hinahangaan ang Tsina? Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig, gustong sumagot ng kung ano, ngunit hindi niya maintindihan ang intensyon ng tanong at hindi alam kung paano sasagutin. Ang ibig kong sabihin ay paghanga sa kultura, ang pagiging maingat ng Pilipino. Ang pagsisikap na sumagot ng hindi sinasaktan ang damdamin ng kalaban ay sa halip nagpabagal sa kanyang pag-iisip. Sa panahong ito sa mundo, ang Tsina lang ang napapansin, hindi ba? Ang Pilipinas ay tila isang bansa ng nakaraan na mayroon na lamang mga tourist destination at adobo. Ngunit sa totoo lang, wala naman talagang kakaiba. Sinadya ni Lebang na mangudyok upang magalit ang lalaki. Kung magalit siya, makakakuha siya ng mga eksena na kapaki-pakinabang para sa editing. Mahina ang ekonomiya, walang pag-asa ang mga kabataan, hindi naman fluent mag-Ingles, tapos nagpapanggap na maunlad na bansa. Nakakahiya pakinggan. Upang maipakita ang tunay na katangian ng mga Pilipino, ang mga emosyon na gustong makita ng mga manonood, sunod-sunod ang atake ni Lebang. Kung ganito na lang na hindi makasagot at tahimik, iyan ang masamang ugali ng mga Pilipino kaya't sinasabi ng mundo na sila ay isang bansang walang paninindigan. Bakit hindi ninyo sabihin ng direkta? Mas mababa ang Pilipinas sa Tsina, alam ninyo rin iyan, hindi ba? Sa mga salitang iyon, nagsimulang magbulungan ang ilang estudyante sa paligid. Mayroong kumunot ang noo sa mapanuksong ugali ni Lebang, mayroong mausisa na nakamasid sa pangyayari. Nakangiti siya, ngunit hindi ang kanyang mga mata. Ang pag-uugaling, tila nagtutulak sa iba sa isang sulok, ay malinaw na nadama ng mga estudyante sa paligid ang kakaibang hangin. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Ang pag-unlad ng ekonomiya, kasaysayan, at kultura ng Tsina ay napakaganda, ngunit upang tawaging paghanga iyon, sa palagay ko ay medyo iba. Ang biglaang kalmado na sagot ng kabataang lalaki ay sandaling nagpatahimik kay Lebang. Kanina ay hindi man lang makasagot ng maayos, bakit ngayon ay ganito? Sa kanyang isip, ang meticulously drawn-out scenario ay nagsimulang tahimik na gumuho. Ang Pilipinas ay may sariling kagandahan na binuo sa loob ng mahabang kasaysayan. Halimbawa, ang lutuin, ang barong Tagalog, Filipiniana, ang tradisyonal na kultura, ang mga bagay na iyon ay tinatanggap ng mga tao sa buong mundo. Siyempre, kinikilala ko rin na napakaganda ng kultura ng Tsina. Kalmado ang boses ng kabataang lalaki. Tumingin siya ng diretso kay Lebang na may tapat na tingin nang walang anumang galit. Sa kanyang mga salita ay lumabas ang isang tapat na pag-uugali, paggalang sa kultura ng kalaban. Ngunit sa tingin ko, ang paghahambing ng kultura ng Pilipinas sa iba upang makita kung sino ang mas mahusay ay isang maling pag-iisip. Dahan-dahang pinili ng estudyante ang kanyang mga salita, sumagot sa isang kalmado na tono. Sa mga salitang iyon, sandaling natahimik si Lebang, ang magalang na tugon na iyon ay nagpakinig din sa mga estudyante sa paligid na nagbubulungan, napakakalmado at perpekto ang sagot. Nakakatuwa naman ang tagapagbalita na iyon na hindi pinansin. Kapag pinost ito sa social media, tiyak na magiging interesante. Sa gitna ng mga papuri mula sa mga dumadaan, mahigpit na kinuyom ni Lebang ang kanyang kamao, nakasimangot ang kanyang mukha. Ngunit pagkatapos ay pinilit ni Lebang ang estudyante mula sa isang di inaasahang anggulo. Kahit gaano pa katama ang iyong sinasabi, ang mga brutal na aksyon na ginawa ng Pilipinas sa nakaraan ay hindi mapapatawad. Huwag mong sabihin na nakalimutan ninyo ang mga digmaan sa hangganan o ang mga isyu sa pinag-aagawang teritoryo sa dagat. Upang hindi mahalata ang pagbabago ng kanyang emosyon, lumipat siya sa paksa ng kasaysayan, isang mabigat at mahirap iwasan na paksa. Tila iyon ang kanyang huling alas upang hilahin ang debate sa kanyang panig. Iyon ay isang masakit na kasaysayan, ngunit tayo sa kasalukuyan ay hindi maaaring mabuhay sa galit. Sa kabila ng kaalaman sa sakit, kailangan pa rin nating piliin ang kinabukasan. Sa kanyang mga mata ay lumabas ang determinasyon na hindi magpadala sa nakaraan. Paano naman ang tungkol sa pananakop? Ibinato ni Lebang ang susunod na tanong. Hindi man lang niluwagan ang kanyang pag-atake. Totoo na maraming nawala.
Ngunit narinig ko rin na dahil doon ay nabuo ang infrastruktura. Ang kalmado na pagtanggap sa katotohanan mula sa magkabilang panig at hindi isang bias na akusasyon. Ang ugaling iyon ay nagpatahimik sa mga staff ng China. Sa huli, ang mga Pilipino ay palaging iniisip na hindi sila kailanman magagapi, hindi ba? Kahit isang panggugulo, hindi nagbago ang mukha ng kabataang lalaki. Kami ay isang lahi na babangon ng paulit-ulit. At ang pahayag na ito ay nakamamanghang nagpabago sa kapaligiran. Samantala, tahimik na kinagat ni Lebang ang kanyang labi at tumingin sa ibang direksyon. Hindi maaaring matapos ng ganito. Kailangan kong magalit siya. Sa huli, isa na lang ang tanong ko. Talaga bang kinamumuhian ng Pilipinas ang China? Sa kanyang isip, ang kalmado na sagot ay pagpapakita ng kakulangan ng tiwala sa sarili at ang kawalan ng sagot ay pagtanggap ng pagkatalo. Nagpasya siya, ngunit nakita ng kabataang lalaki ang lahat. Iniisip mo ba na kung hindi ako sasagot ng anuman, mapapatunayan ang inyong katumpakan? Ang tanong ng kabataang lalaki ay naglantad ng kanyang pagmamatigas. Gaya ng sinabi niya, naniniwala siya na ang katahimikan na iyon ang patunay ng tagumpay ng China. Kami, mga Pilipino, ay hindi kinamumuhian ng China. Sa tingin din namin ay napakaganda ng China. Ayaw naming pabulaanan iyon. Kung halimbawa sasabihin kong kinamumuhian ko ang China, magiging masaya ba ang mga insik? Ang pabalik na tanong na iyon ay nagpakita ng kaunting pag-aalinlangan sa mga mata ni Lebang. Ang sinabi niya ay hindi panunuya o pagpabulaanan, kundi isang simpleng tanong mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Imposibleng mangyari iyon, hindi ba? Sa tingin ko, dapat tayong maging mga taong nagtuturuan sa isa't isa. Ang mga Pilipino ay hindi lang sa tingin ay walang kabuluhan ang paghahambing. Ang pahayag na iyon ay nagpatahimik kay Lebang. Bahagyang nanginginig ang kamay na may hawak na mikropono, gumala ang kanyang mga mata na tila naghahanap ng susunod na sasabihin. Ngunit sa Pilipinas ay mayroong mga salitang may bahid ng diskriminasyon laban sa China na nangangahulugan na ang mga Pilipino ay magalang sa labas ngunit sa loob ay hinahamak ang China. Hanggang sa huling sandali, nais niyang patunayan ang kanyang katumpakan. Ang kanyang tanong ay hindi na upang kumpirmahin, kundi isang simpleng pagtutol. Ngayon, huli na para magsalita ng magagandang salita. Ang kasaysayan ng diskriminasyon ng mga Pilipino laban sa mga Inchik ay nakatanim na bilang isang katotohanan. Ngunit ang natanggap niyang sagot ay napakatahimik at malumanay. Totoo na bilang isang Pilipino, nakikita ko iyan bilang isang bagay na nakakalungkot. Ngunit umaasa akong mauunawaan mo na hindi iyon ang opinyon ng lahat ng Pilipino. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi nagpakita ng galit, nagsalita lamang ng tapat at direkta. Ang kanyang kilos ay nagpabago rin sa mukha ng mga staff ng China. Kung ganoon ang sagot, wala nang masabi. May bahid ng pagdaramdam ang kanyang sinabi. Nagbago ang aking pananaw sa Pilipinas. Ang mga tao sa paligid ni Lebang ay lahat ay nakumbinsi, ngunit siya ay nanginginig sa galit. Bakit hindi ninyo tanggapin? Tiyak na mayroong isang bansa na nakakaunawa sa kadakilaan ng China, hindi ko na matiis. Bakit hindi ninyo tanggapin na ang China ang pinakamahusay na bansa sa mundo? Sa huli ay sumabog ang emosyon ni Lebang at ikinuwento niya sa lalaki ang tungkol sa ranggo ng mga pinakakinainisan na bansa. Sa mismong sandaling iyon, tahimik ngunit buong desisyon na sinabi ng kabataang lalaki. Hindi kami masyadong interesado sa mga bagay tulad ng ranggo ng mga pinakakinainisan na bansa. Hindi namin iniisip na ang halaga ng isang bansa ay dinidiktahan ng isang ranggo. Ang pagwawagi sa ranggo na sinikap ilabas ni Lebang sa harap ng mga Pilipino ay isang bagay na hindi dapat pagtuunan ng pansin. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang China na labis na nagmamalasakit sa bawat ranggo at isang Pilipinas na walang pakialam sa mga bagay na iyon ay napakalaki. Bakit? Bakit walang kumikilala sa China? Lubos na nadurog ang puso ni Lebang. Sa sandaling iyon, ang estudyante ay sa huli ay nagdagdag. Gusto rin naming maging kaibigan ninyo, mga Inchik. Kung maggalangan tayo sa isa't isa, hindi ba iyon ang pinakamaganda? Nagtapos ang pag-uusap, iniwan si Man Lebang na nakatayo ng tahimik sa gitna ng campus.
Tiningnan niya ang estudyante na kalmadong bumalik sa kanyang libro. Tiningnan ang iba pang mga estudyante na masayang nagtatawanan sa liwanag ng hapon sa Maynila. Sa unang pagkakataon, ang pader ng pagmamataas na binuo niya sa buong buhay niya ay nagkaroon ng lamat, at sa lamat na iyon, isang sinag ng ibang katotohanan ang pumasok. Ang mundo ay hindi lamang simpleng panalo at talo, mas mahusay at mas mababa. Marahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagiging numero uno kundi sa paggalang, pangunawa at kakayahang magkasama na lumakad patungo sa kinabukasan. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Ano ang naisip mo sa kwentong ito? Ibahagi ang iyong damdamin sa section ng komento sa ibaba. Kung gusto mo ang mga malalim na kwento na tulad nito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video.